living by faith. We ought to live by faith, not by sight. Nay usa ka batan-on nga pastor nga ning tindog siya tubangan sa iyang grupo ug nangayo siya og kaning volunteer ba. Nagpili siya usa ka estudyante unya gingnan niyang kini estudyante nga mutindog siya nga nakatalikod diha sa pastor. Unya, so nagtalikod siya, ang pastor nagatubang sa iyaha, ang pastor lang ang nakakita pero siya wala makakita kaya nagtalikod man siya no. Gipangutana siya sa pastor, nagsalig ka ba sa ako? Ang estudyante ning tubag, oo. Sige. Hulog or tumba. Meaning to say, kung saan na sa Bisaya na, fall? Hulog, di ba? Tumba. O nagingon ng pastor, saloon ta ka. Now, ang estudyante nagduha-duha. Eh siyempre, wala niya nakita ng pastor, dili siya sure kung nabagyo ng pastor di asayang tubangan or base na binuangan lang, yun ana. So, ang estudyante nagduha-duha sa dihang giingnan siya sa pastor nga kaning fall down, kanang tumba. Now, nagtuo siya sa gisulti atong pastor nga masalo siya kung magpatumba siya patalikod. Pero when it comes time to actually fall, murag nagduha-duha na siya. Kung masalo bagyod siya, kay dili man niya makita, unya kung kaya bagyod sa iyang pusog ang pagsalo sa iyang lawas. Anyway, human sa pipila ka lawom nga gininhawa, ang estudyante sa katapusan ning buhi og nagpahulog siya. Gidakop siya sa pastor, sumala sa iyang gisaad. Unsa ang lesson diha mga igsoon? Well, ang pagtuo is like a trust fall. It's not just believing that God can catch us. It's actually falling into His hands. Sometimes kita mag-hesitate ta because gusto ta og proof sa di pa ta musalig. Tama? Pero ang tinuod nga pagtuo mga higala means stepping out. Even when we don't see how everything will work out. So, ang giingon din sa Biblia, sa Hebrews chapter 10 verse 38. Let's read from Hebrews chapter 10 verse 38. Giingon din ha, now the just shall live by faith. Ang matarong nga tawo magkinabuhi diha sa pagtuo. But if any man draw back, kung naa kunoy kaning tao mga higala nga mo draw siya, mo quit siya. Like for example, kay faith may gihisgutan diri kung mo quit ka sa imong faith diha sa Ginoo, nag-ingon ang Dios sa imuha, my soul shall have no pleasure in Him. Dili gyud malipay ang Ginoo, dili siya mahimuot kung mo quit ka sa imuhang pagtuo sa Dios. So, ang pulong sa Dios nagtudlo sa tua nga ang matarong magkinabuhi diha sa pagtuo. Now, by the way, what is faith? Gidefine ang faith ni Apostle Paul sa Hebrews chapter number 11 and verse number 1. Let's read from Hebrews chapter 11 verse 1. Nag-ingon din ha ang pulong sa Diyos, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. In other words, mga higala, kung inyuhang kwaan ang kanang mga kwaon ninyo, ang kanang mga pulong dira, mga kaning mga butang nga imo ang gilauman ug ang mga butang nga di nimo makita. Okay, so what is faith? Faith is simply confidence in God. You know, naay mga butang mga higala nga giingon sa Ginoo sa tuwa nga wala pa nato makit-e. Pero tinuod sila. Amen. Like for example, mga igsoon, ang langit wala pa man gyud nato na nakita, tama? Well, natin nakita first heaven,
natay nakita sa mga TV kanang second heaven, pero wala pa nato makitig yun ang third heaven. Ang kanang kuan ba dapit kung asa gyud gapuyo ang Dios. Pero giingon na sa tuang Ginoong Hesukristo nga naa na siya. But we believe we believe that place because Jesus said it. Tama? Tama ba? Yes. Ang impyerno, wala man nato makiti ang impyerno. Pero giingon siya sa Ginoo dinasayang pulong. So unsay but pasabot mga igala kung maghisgot taning pagtuo. Ang kaning pagtuo is simply nga bisan kanang mga butang nga wa pa nimo makit-i, gituuhan nimo na tungod kay ang Dios nagsulti ana. Okay? And another definition of faith is simply confidence in God. Ang faith mga igsoon is not just wishful thinking. Unsa man ang wishful thinking, Pastor? Pangandoy ba? Ang pagtuo, dili lang na siya usa ka pangandoy. It is trust in God's promises. Ang pagtuo kay pagsalig sa mga saad sa Dios. Like for example, si Abraham, mituo siya sa saad sa Dios. Bisan, paminaw, wala pa niya nakita ang katong giingon sa Ginoo para sa iya. Let's read in Romans chapter 4 in verse number 20 and verse number 21. Romans chapter 4 in verse 20 and 21. Nagingon diri ang pulong sa Dios. Gamiton po nako ang Bisaya aron ang para mas maintindihan natin, no? Romans chapter number 4 in verse number 20. Nagingon diri ang pulong sa Dios, he staggered not. Okay, verse 24. Romans chapter 4 verse 20. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So, nagingon diri ang pulong sa Dios nga si Abraham wala nagduaduha sa saad sa Dios pinaagi sa pagkadili matinuohon. Apan malig-on siya diha sa pagtuo o nagahatag siya himaya sa Dios. Amen. Unya, versikulo 21. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So, usa sa mga ginatuuhan ni Abraham, kay unsa kuno ang gisaad sa Dios, siya makahimo usab sa pagbuhat. Amen? So, mo na siyang usa ka example ba no sa kaning kahulugan sa pagtuo. Ikaw, simply naa kay confidence sa saad sa Dios. Okay, bisan mga igala nga ang uban nga mga gisaad sa Dios sa imuha wala pa na wala pa nahimong realidad sa imong kinabuhi. Pero gituuhan nimo na. Amen. Tungod kay nagtuo ka ang Dios dili bakakon. Tungod kay nagtuo ka ang Dios matinumanon sa iyahang mga saad. Amen. Kanipod mga igala, unsa pay lahi nga meaning sa faith? Ang lahi pod nga definition sa faith is this. Faith is trusting God even when we don't understand. Faith is trusting God even when we don't understand. Naay mga nahitabo sa atong kinabuhi nga wala nato nasabtan. Maybe na mo'y nailhan nga tao nga they are very confused right now because they, kung ilaha ba nung i-judge ilang kaugalingon, matawag man nila ilang kaugalingon nga mga maayos silang tao. Okay? Siguro mga maayos sila nga mga Kristohanon, mga faithful sila nga mga Kristohanon, yet nga naman nga nagakahitabo ni sa amo ang pamilya. Or nga naman nga kini, nagakahitabo ni sa akong kinabuhi. Unsa day ako ang nabuhat di ay? Nga wala nakapahimuot sa Dios. Naay mga tao may gala na mga Kristohanon nga wa sila kasabot sa ilahang kinabuhi. Well, ingon ana na mga igsoon, ikaw nga Kristohanon,
gimanduan ka sa Dios nga mosalig ka sa iyaha. Okay, because God will not give us all the explanations in life. Dili na isulti tanan sa Ginoo sa imo, because kung isulti na tanan sa Ginoo sa imo, kung i-explain niya ba sa imo tanan unsa ang nagakahitabo sa imong kinabuhi, dili na ka mosalig sa iyaha. Tungod kay balo naman ka. Nakuha ninyo? So ang Ginoo mga higala, ang iyaha lang i-allow sa imuha, no? Nga kanang makita nimo o masabta nimo ang kanang imuha lang giatubang karon. Pero usahay kanang mga atubangon pa nato dili niya ipakita sa ato. So we continue to trust him. So true faith means relying on God's wisdom. Mao nay tinuod nga pagtuo nga bisan wala nimo nasabtan ang ang mga sitwasyon sa imong kinabuhi, nagsalig ka sa kaalam sa Dios ug wala sa imuhang kaugalingon nga pagsabot. Amen? You know, the Bible says in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Basahon nato diri mga igsoon sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Now gingon dinhi sa pulong sa Dios sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart. So ang gingon sa Biblia, salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing. So sa tibuok nimong kasing-kasing kuno musalig ka diha sa iyaha. Ug ayaw pagsandig nganha sa imong kaugalingon nga pagsabot. Diha sa tanan nimong mga dalan, ilha siya ug siya mutultol sa imong mga agianan. Amen? So ikaw musalig ka sa kaalam sa Dios. Okay, dili tama nga buhaton sa usa ka Kristohanon nga pag naay usa ka sitwasyon nga atubangon niya sa iyang kinabuhi, mangayo siya og explanation sa Ginoo. You know what? If you are praying for an explanation about what you are facing in life, God will not give you one. You know, ang gusto sa Dios sa imo higala, musalig ka sa iyaha. Amen? Because God knows what He is doing. Don't we? Tinood ba? Kay balo ba ang Diyos sa iyang ginabuhat? Ug siya lang ang nakasabot ug ang nahibalo sa iyang ginabuhat sa atong kinabuhi. Amen? So sa panahon nga naay mga sitwasyon nga tubangon nimo diha sa imong kinabuhi, ayaw saligi ang imuhang mga opinyon. Ayaw saligi ang imuhang mga maayo nga idea. We may have good ideas, we may have opinions, we may be an intelligent or smart person nga maayo muhimo og kanang mga kuan ba no? Yeah, pero the Bible says, don't lean on your own understanding. You know, as what the Bible instructed us, in all thy ways acknowledge Him. Because siya ang makahatag og tama nga direksyon sa imong kinabuhi. You know what? In order to avoid making mistakes, in order to avoid regret in the future, we must trust in God's wisdom. Musalig ta sa kaalam sa Dios. Amen ba? Kanipod mga igsoon. Another definition of faith is this. Well, before na ko nihatag ni sa inyo ha, tagaanta mo isa ka example, mahitungan na ning faith is trusting God even when we don't understand. Example, si Noah. Si Noah, nagbuhat siya og arka without ever seeing rain. Tama? Kaya sa panahon ni Noah, may galaw, walay ulan. Pero giinan siya sa Diyos, Noah, pagbuhat og arka. Sa panahon ni Noah, wala pagyud nag-ulan. So people are ignorant about rain. Mo na ko ang mga tao muagi diha sa ilahang lugar, makita nila si Noah nagbuhat og kanang arka, matingala ang mga tao. Makapangutana ang mga tao, Noah, unsa man na imong gibuhat? Ang itubag ni Noah sa ilaha arka. Para sa asa? Para sa baha. Baha? Unsa nang baha? Kay paulanan magud sa Ginoo niya iyahang kuanon ang kaning kalibutan, gubaon niya pinaagi sa tubig. Nasabtan ninyo? Pero si Noah may galaw, siya mismo wala kasabot ana. He just obeyed because he believed in the word of God. Nasabtan ninyo? So,
That is faith. Faith is trusting God even when we don't understand. Ikatulo, faith is action, not just belief. Ang pagtuo kay buhat. Dili siya ingon nga kanang mutuo lang ka. Okay? James chapter 2 verse 17. Basahon nato ni James chapter 2 verse number 17. The Bible says in that verse, James chapter 2 in verse number 17. Nakasabot mo sa ato ang gistadihan karon? Okay. Unsa gani ang atong gistadihan karon? Unsa gani ang title sa ato ang lesson karong buntag? Living by faith. So, ang atong gibuhat karon giunsa nato ang faith? Gi-define nato ang faith. Okay? What is faith? Faith is confidence in God. Parihas karon ba no? Pag sa diyang pagsulod niyo diri sa auditorium, wala mo nagduha-duha og lingkod diha sa pews, tama? Yes, nagdiretso lang mo og lingkod. Ngano man, confident mo nga ang kanang pews makaalsa sa inyo ha. Okay, so that's confidence. Ingon ana gyapon mga igala sa ato ang pagtuo sa Dios. Ikaduha, faith is trusting God even when we don't understand. Musalig yapon ka sa Dios bisan wa nimo nasabtan ang nagakahitabo sa imong kinabuhi. Well, now by mga panahon mga igala, diha sa imong kinabuhi nga nakay giatubang usa ka sitwasyon o kaso nga wa ka kasabot na ba? Pero nagsalig ka, sige lang, di man ako ni masabtan, but I believe God will help me in this case. Di ba no? Ingon na. So that's faith. Ikatulo, faith is action, not just belief. James chapter 2 verse 17 says, nagingon diri, James chapter 2 in verse number 17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Bisan man ang pagtuo, kung kini walay mga buhat, kini patay, nga nag-inusara lang. So, ang pagtuo nga walay buhat, patay siya. Unsay but pasabot ana? Well, mao ni siya mga igsoon ang but pasabot ani. Ang tinuod nga pagtuo magtudlo sa imo o mag-enforce sa imuha sa pag-obey sa mga mando nga gihatag sa Ginoo. Real faith leads to obedience because from this verse we are told that faith without action is like having a phone without no battery. Nakay phone pero walay battery ang imong phone. You know, bisag unsa kanindot ang imong phone, kung wala na siya battery, dili siya mag-work. Kinahanglan na ay battery para magamit nimo, tama? Another example is para sa nang muingon ka nga nagsalig ka sa imong parachute. Well, unsaon nimo mga igsoon, unsaon pagkahibalo sa mga tao nga ning salig ka ng parachute kung ikaw dili ka muambak. Amen? Tama? So, kung tinuod ka nagsalig og parachute, mo sakay ka og plane, pag-abot dito sa taas, muambak ka. Okay? Aron mapamatud-an nga nagsalig ka anang parachute nimo. Pareha sa Biblia, katong babae nga naay problema no sa iyahang dugo. You know, katong babae nga gidugo for 12 years ba to? 18 years? For 12 years. Ang iyahang faith niya may gala, magunitan lang niya ang part sa nina ni Heso Kristo, ang hem no, sa iyang garment niya, maayo na siya. O ang iyahang faith nag-work. Kano man, nagtuo man siya. So, igala paminaw, again, ang pagtuo, dili lang na siya pangandoy. Dili siya wishful thinking. You have to act on it. Kung tinuod na kay pagtuo, na kay buhaton. Amen? Like for example, kay balok ka, nga ang Diyos, muluwas siya sa imuha. Pero ang mando sa Ginoo sa imuha, para luwason niya imong kalag, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pare atong jailer no, nangutana siya dito kay Paul o kang Silas, what must I do to be saved? And unsa ang instruction? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Na kung dili siya mutuog, musalig da kay Kristo, maluwas ba to?
Dili mga higala. So ang kaning pagtuo is actually na siya'y buhat nga ipakita. Kay dili lang ingon nga faith, dili lang ingon nga belief. Daghang mga tao na sila mga gipangtuuhan pero dili makita sa ilahang kinabuhi nga kanang ilahang gipangsulti nga maoy gituuhan nila, gituuhan gyud nila. Kay wala man nila ginabuhat. Nagets ninyo? Yan. So mao na ang definitions of faith. So I gave you 3 definition of faith. Faith is number 1. Unsa ganito? Confidence in God. Ikaduha, faith is trusting God even when you don't understand. And then ikatulo, faith is action, not just belief. Number 2, nga hisgutan nato kay nganong importante ang pagtuo. Why does faith matter? Nganong importante ang pagtuo? Kay mauni siya ang rason. Number 1, faith is the key to a relationship with God. Para ang tao magkaroon siya og relasyon diya uban sa Dios, kinahanglan naa siya'y pagtuo sa Dios una. Because without faith, it is impossible to please Him. Tama? Gisulat ni Pablo, for he that cometh to God must believe that He is God. So, ang pagtuo mao ang susi sa relasyon diya sa Dios. Ang pagtuo makapahimuot sa Dios. Let's read sa kuang gi-quote sa inyo nga verse, Hebrews chapter 11 and verse number 6. Hebrews chapter 11 and verse number 6. The Bible says, but without faith, it is impossible to please Him. So, kung dili diay ka mutuo diha sa Diyos, that is a great insult to God. That is an insult to God. Nga naman may gala, Diyos good siya. Unya, wala kaning tuo sa iya ha. Mo na ang tao nga wala mituo diya sa Dios, dili gyud sila makapahimuot sa Dios. For he that cometh to God must believe, not should, not may, but must, dapat jud nga mutuo siya. Amen. You know why there are many prayers that we did wala gidungog ug wala gitubag sa Dios? Kay kita mismo nga gasulod sa throne of grace, gapangayo og petition sa Ginoo without about God's ability and power to answer our prayers. Wala tagatuo. Mo na for many years na mga igsoon, wala nimo nadawat ang imuang request sa Dios because you insulted God. Kung ikaw musulod man lang gani ka sa iyang throne of grace mga igsoon, ingonana, mutuo jud ka, musalig jud ka sa Dios. Kay kung dili ka mutuo, ayaw na lang pag-ampo. Unsay use sa imuang prayer kung nagduwa-duha ka sa gahom sa Dios. Tama? Kay ang Bible nagsulti, for he, palihog ko, balik, Hebrews chapter 11 verse number 6. The Bible says, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is God, means He is sovereign. He is all-powerful. He is the God who hears and answers prayers. Do you believe that? If you doubt about it, mga igsoon, don't pray. Your prayers are useless kung nagduwa-duha ka. Nasabtan ninyo? So, faith pleases God. Without faith, we cannot please God. Without faith, we can't have a relationship with Him. You know what? Si Enoch, he was taken to heaven because of his faith. Duha lang katao sa Biblia ang wala nakatilaw og kamatayon. They were caught up
Mura sila girapture mga igsoon. Girapture gid sila. Mao gyud ang mahitabo no sa ato po inig mubalik ang Ginoo. Girapture sila. Duha lang katao sa Biblia so far sa wa pa ning balik si Kristo ang girapture. Kani ang una si Enoch, ang ikaduha si Elijah. Nganong nakadawat sila og ingon ani nga reward sa Dios? Because Enoch had faith in God. Elijah had faith in God. So, ang kaning pagtuo, susi ni sa relasyon nato sa Diyos. So, once mahuyang imong pagtuigsoon, paminaw, it means wala ka na'y maayong relasyon sa Diyos. Amen? Sa panahon nga magpatigbabaw na ang imuhang kahadlok o ang imong mga kabalaka, sign na nga dili na healthy ang imuhang relasyon sa Diyos. Amen? Ikaduha, nganong importante ang pagtuo? Because faith brings salvation. You know what? Not just salvation from our souls. Dili lang salvation gikan sa atong makalagmay, dili lang kaluwasan sa atong kalag, kaluwasan sa matag sitwasyon nga atubangon nato sa atong kinabuhi. You know what? Unsay maghatag kadaugan sa imong kinabuhi? Ang imuhang pagtuo. Kung ikaw naakay kanang kanang kusgan nga pagtuo mga igala, no, you will rise above circumstances. Nagets ninyo? Kung pagiskot tag kaluwasan sa atong kalag, yes, faith ang gikinahanglan diha. Dili works, faith. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. The Bible says, "For by grace ye are saved through faith." So paano man madawat sa tao ang grace? Ang grace di man na makita. Makita ba ang grace? Dili, di ba? Paano niya madawat ang grasya? Pinaagi sa pagtuo. Amen? We are saved by grace through faith, and that not of yourselves. You cannot earn salvation by your own self. You cannot save yourself. Because salvation, this grace, nga giingon ni Pablo, mga igsoon, is the gift of God. Verse 9, "Not of works, lest any man should boast." Aron walay manghambog. Ang kaluwasan dili makuha pinaagi sa mga maayong binuhatan. Amen? Aron walay magpahimaya sa iyang kaugalingon, maghimaya sa iyang kaugalingon. Walay tao maluwas pinaagi sa mga buhat. Mao na pinaagi lang sa grasya, aron ang Diyos lang ang mahimaya. Faith brings salvation. Pareha atong kawatan nga nagilansang dito sa cross. Diba? Gilansang siya sa cross. Ning tuo lang siya, unya, naluwas siya. Amen? Faith brings salvation. Ikatulo, faith gives us strength in tough times. Nabay mga panahon sa imong kinabuhi nga nagatubang ka og kanang lisod. Kalisod ba? Tough times. Kay balo baka unsay gikinahanglan nimo sa panahon sa kalisod? Pagtuo. Pagtuo. Because faith overcomes the world. Amen? 1 John chapter 5 verse number 4. 1 John chapter 5 and verse number 4. "For whatsoever is born of God, whoever is born of God, tanan nga mga mibutang sa ilahang pagsalig kang Hesukristo, they will be born again." Matao sila pag-usab. So mahimo silang unsa anak sa Dios. Amen? So ikaw nga natao diha sa Dios, nabuntog nimo ang kalibutan. Amen? And this is the victory that overcometh the world. You know, the world is full of chaos.
Grabe. Ang kalibutan, gubot kayo. Puno siya og kasamok. Daghan siya og mga problema. Tama? Pero kay balo ka, unsay makapa-overcome, unsay maghatag kadaugan nimo, despite of the many troubles around you, faith ang makahatag nimo kadaugan. Mo na ang atong pagtuo at timano nato ni dili nato tugutan maluya. Kay nga naman mauni ang ato ang powerful weapon during difficult times. Amen. You will be able to stand out and to stand up and to continue and to endure basta naa kay kusgan nga pagtuo diya sa Ginoo. Faith gives us strength in tough times. Faith helps us stand strong in trials and overcome challenges. Pareha sa pagtuo ni David, no? Gitagaan siya kadaugan sa Dios laban kay Goliath tungod sa iyahang pagtuo sa Dios. Let me show you. Let me show you that from the Bible. 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 47. Nagyon ang Bible mga igala. Then said David to the Philistine, "Thou comest to me with a sword." Painayinig gamay, Brother Emerson, kaning wireless. Hello, test mine. Kusog pa? Hello, test mine. Okay. Then said David to the Philistine, "Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield." Mao mo gini kasagaran gamiton, mao mo gini kasagaran ang pangitaon una sa mga tao pag naa sila'y atubangon nga pagsulay. Gusto sila og sword, spear, shield. Gusto sila mga butang nga magamit nila. Kwarta, pwede tao, tama, trabaho. Para sa ilaha, kung naakoy kwarta, naakoy mga tao, naakoy trabaho, secure ko, mudaog ko. Si Goliath, naa siya aning mga resources. Nasiya aning nga mga resources. Pero wa siya ning daog. Namatay. David said to him, "You come to me with a sword, with a spear, and with a shield." Si David, unsa ang iyahang gigamit when he faced Goliath? David said, "But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of..." Gilabtan mo. Nabungol na hinoon. Ang volume lang. Tama na to, ganin akong adjustment. Natanawan nyo nito mga igala. "But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied." So, walay dala si David when he faced and fought Goliath. Ang iyang gidala, paminaw, ang iyang pagtuo sa Dios. Ug iyang gigamit ang katong butang nga sanay na niya gamiton. Okay? Nagdala siya og sling and staff. That's the only things nga gigamit ni David in fighting the giant. And then verse number 46. "This day," gingon ni David, pagtuog yun eh, "will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee," meaning I will kill you, "and I will take your head from thee." Kwaon ako ang imuhang ulo, putlo na ako imong ulo, gikan sa imong lawas. "And I will give the carcasses," ang, imong patayng lawas, "of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air,
and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. You know what? When David said this, wala pa niya napatay si Goliath. Goliath was still standing. Goliath was still alive. Pero he was making, paminaw, David was making a prophecy. Unsay mahitabo kay Goliath. Nagsulti si David mga higala nga tagaan ko, no, balik sa. Tagaan ko kadaugan sa Ginoo gikan sa imong kamot. Patyon ta ka. Putlo na ko imong ulo. Og ihatag nako ang imong patayng lawas, no? Diha sa mga langgam sa kahanginan og sa mga wild beasts dinhi sa yuta, aron ang tanang yuta o tanang mga tao mahibalo nga naay Dios sa Israel. Mao nay pagtuo. Bisan wa pa nimo nakita mga igsoon, nagtuo ka. Amen? Verse number 47. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear. So, tudluan tano, dinhi sa pulong sa Diyos, higala, dili kuno tatabangan sa Ginoo, paminaw, dili kuno tatabangan sa Ginoo without His presence. Okay? Kung wala ang presensya sa Diyos, mo nibut pasabot. Okay? I will elaborate. Kung wala ang presensya sa Diyos sa imong kinabuhi, bisan pa, naakay kaning, naakay kaning kwarta, naakay kaning mga assets, naakay mga tao nga matawag nimo para mutabang sa imo, those things and those people cannot help you during sa panahon sa imuhang kanang kuan mga higala sa imuhang trial nimo. Amen? Sa panahon sa kalisod, dito sila makatabang sa imo because the Lord saveth not with sword and spear. For the battle is the Lord's and He will give you into our hands. Amen? You know, pag nakakay trial nga tubangon sa imong kinabuhi, that is God's battle. That is not your battle. Pag naakay kaning problema nga atubangon sa imong kinabuhi, that is not your battle. That is God's battle. Amen? Kay balo mo unsay nahimong problema sa kadaghanan nga mga Kristohanon? They face their battles by their own selves and by their own strength. Ug wala nila giapil ang Dios. Ayara nila, paminaw, apilon ang Diyos kung dili na nila kaya. Dili ba mas nindot igsoon nga sa wapa nagsugod ang gubat nimo, diha sa imong kaaway, imuha nang gitawag ang Ginoo. Siya na ang imuhang gibutang sa imuhang atubangan. Ug ikaw nagpaluyo sa iyaha, tama? O gasunod sa iyaha o magtanaw sa iyahang gahom. You know what? Faith gives us strength in tough times. Mao na importante ang pagtuo. Kanipod mga igsoon, katapusan, how can we grow in faith? Now that we know nganong importante ang pagtuo, ato ang hisgutan karon paano ta motubo sa ato ang pagtuo. Usa sa mga makatabang nato para mo grow ang ato ang faith is this: hearing God's word. By hearing God's word or spending time in God's word. Okay, now the Bible says Romans chapter 10 verse number 17. Romans chapter 10 verse number 17. Ang pulong sa Dios nagingon diri, so then faith cometh by hearing. Be careful what you are listening or who you listen to. Kay paminaw diha magikan ang imong pagtuo.
kung unsa ang imong ginapaminaw, kung kinsa ang imong ginapaminaw. Kay kung unsa ang imo ang ginapaminaw o kung kinsa ang imo ang ginapaminaw, diha ma-develop ang faith sa imuhang kasing-kasing. Well, ang tama nga pagtuo diha nimo kwaon sa pulong sa Dios. Muna kung naay dapat nga paminawon nimo ang pulong sa Dios. Amen ba? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dinhi mo grow ang imuhang pagtuo kung maminaw ka sa pulong sa Dios. You know, ma-differentiate man imo ang Kristohanon nga wala nagapaminaw sa pulong sa Dios ug ang Kristohanon nga sige maminaw sa pulong sa Dios. Mas stronger gyud ning Kristohanon nga gasigig paminaw sa pulong sa Dios. Mas weaker ang kaning Kristohanon nga panagsalang maminaw sa pulong sa Dios. You see? So paano mo grow imong faith? By hearing God's word. Faith comes by hearing. But not just hearing, but applying the word of God also. Higa paminaw, unsa man ang pulos sa imuhang nadunggan kung dili nimo buhaton. Dili nimo siya i-apply. Para makita nimo ba no, ayun na, makita nimong effect mga higalat, kinalan, i-apply nimo. Amen? You know what? The more we know God's promises also, the stronger our faith becomes. So ang challenge na ako karon para sa matag usa dinhi, read and meditate on Scripture daily. Mao na siya akong i-challenge para sa pagbasa o pamalandungi ang pulong sa Dios matag adlaw. And then ikaduha is mao ni siya pod. Ikaduha is pray with expectation. Kung mag-ampo ka, do you expect an answer? You should. Higa kay nga naman, kung dili ka mag-expect og answer, ngano mag-ampo man ka? Di ba nag-ampo ka kay naa kay pangayoon sa Dios? O kung naa kay pangayoon sa Dios, naa kay expectation na. Kung wala kay expectation, don't pray. So pray with expectation. Adto ta sa Mark chapter 11 verse 24. Ang nindot ani katong nasa Matthew, pero okay, kanina lang. Okay, Mark chapter 11 verse number 24, kanina lang. Therefore I say unto you, what things soever ye desire. We you know the word what things soever means bisag unsa nga butang. You name it. You name it. Unsa ang mga gipangtinguha nimo diha sa imong kinabuhi. You name it. Giingon ni Hesukristo, you are challenged by the Lord. What things soever ye desire, when ye pray, ato man gyud ning ipaagi sa pag-ampo, tama? Unsa, when you pray, believe. Mutuo ka that ye receive them. If you don't believe that you receive them, don't pray. Kasi Kristo nagsulti siya, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and paminaw, you will have them. You shall have them. Madawat nimo siya. Muna, kung imuha, paminaw, kung imuha ng tinguha, o imuha ng gipangayo sa Ginoo, expect an answer. Amen? Expect an answer. Basta paminaw, kanang imong gipangayo is according to God's will. Basta di lang na mo kontra sa iyang pulong. Ikaduha may gala, basta kanang butang nga imong gipangayo, gamito nimo na para sa minaayo o para sa iyang himaya. Expect an answer. Okay? Madawat kuno nimo. You know why? Hangtod karon wala nimo nadawat? You yourself don't expect an answer from God. You doubt about it. Amen? Nano magampo ka. Pray with expectation. Pray like you believe
God is listening. Because when you pray, nagapaminaw gina siya. Pray with faith, believing that God hears and answers. Amen? Like Elijah, nag-ampo siya mga igala. No? Si Elijah nag-ampo siya. Ngamulan. Because, after mga 3 years to kapin mga igala, wag ulan. Gampo si Elijah nga mag-ulan. Nag-ulan after 3 years. Gidungog sa Diyos ang pag-ampo ni Elijah because he prayed with expectation. And then ikatulo mga igsoon, I believe mo niyang last, ikatulo, step out in faith or walk by faith, not by sight. Okay? Ayaw ninyo ang inyong hunahuna sa mga material nga butang. Ayaw ninyo himua ang tanang mga butang nga nakita nimo nga maoy sandigan nimo ug saligan nimo. Gitudluan ta, gi-instructionan ta. Sa pulong sa Dios paminaw, maglakaw ta diha sa pagtuo. Dili sa ato ang makita. Sabta ninyo? Sometimes faith means taking risks and trusting God with the results. Pare atong gihatan ako nga illustration sa inyo last Sunday ba? Katong tight rope walker. Iyang gikuan pangutana mga tao, kinsa sa inyo ang nagtuo nga kaya nako matabok pabalik ang kaning wheelbarrow? Daghang nagsud di ba dito sa Niagara Falls, no? Kinsa yung nagtuo, silang tanan, nagsyagit. Ako! Tuo sila eh. Lakaw siya, gipakita, yun niya. Balik na po. Gipalakpakan. Woo! Plakpakan siya. Makanan siya, kinsa nyo ang nagtuo nga kaya na ako matabok ang wheelbarrow nga naka-blindfold ko. Ako! Ato siya. Blindfold. Abante, pabalik. Nabuhat niya, gipalakpakan siya. Sa mga tao, believe kay mga tao sa iya, ha? Wow! Dapat Grabe, palakpakan. Ikatulo. No? Kinsa nyo nagtuo nga, kaya na ako matabok ang wheelbarrow nga naka-blindfold ko niya, naisakay nga tao. Nga tao? Ako! Yan, nangay siya volunteer. Kinsa sa inyo ang musakay? Walay usa ning dawat sa challenge. No one was willing to take the risk. Higala paminaw, kung faith na nga to ang paghahisgutan mga igsoon, is mo siya, sometimes in order for us to grow in our faith, we need to step out. Sulayan na to. Kahanto di na to sulayan, di na to makita ang result. Amen? Kay balo ba mo, daghan kayo tag na dunggan nga mga promise sa Ginoo dinhi sa iyang pulong, because the Bible has 7,000 recorded promises. 7,000 promises ang nakasulat dinhi, ang nakarecord sa Biblia. Buot pa sabot, kada balhin nimo sa page sa Bible na ay promise sa Ginoo. So higala, paano nimo masaksihan nga ang promise sa Ginoo tinuod gid siya? Masulayan nimo nga ang saad sa Dios tinuod siya when you obey His command. When you take the risk to follow His instruction. Kay parehas anang gingon sa Ginoo. Paminaw ha? Ang promise sa Ginoo, Proverbs chapter 3 verse 6. Paminaw, ang promise sa Ginoo, in all ang promise sa Ginoo, and He shall direct thy path. Tama? Ang iyahang command is mao ni siya.
trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Mao nang yung instruction. So, dili nimo makita sa imuhang kinabuhi that He will direct you unless you trust Him with all your heart. And if you lean on your own understanding, o kung di nimo siya, i-acknowledge. Nakuha ninyo? Nasabtan ninyo? Okay. Now, kanusa nimo makita ang promise sa Ginoo may galam? For whatever measure you meet, it will be measured to you again. Promise man na. Well, will you take the risk to give? Because ang promise sa Ginoo, it shall be given you. So, ang promise para tagaan ka sa Diyos, muhatag ka. Are you willing to take the risk? Nakuha ninyo? Ang promise sa Ginoo, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Money promise. Ang iyang command, bring ye all the tithes into the storehouse. Will you take the risk? Unless i-obey nimo ang iyahang instruction, dili nimo makita o ma-experience ang iyahang promise. Amen? So in order for us to grow in our faith, we need to step out and we need to walk by faith, not by sight. Ayaw sige pangayo sa Ginoo kanang unsa. Ayaw sige pangayo sa Ginoo kanang kwan si tawag na kanang proof. Ayaw na nako tuuhan Lord kung makita na nako. Ayaw sige pangayo na kay di na siya pagtuo. Amen. In conclusion, faith is the foundation of our Christian walk. It is believing God, obeying His word, and trusting Him through every season of life. Ang akong pangutana sa imo karon igsoon, are you living by faith? What is a personal situation where you need to trust God more? Unsay kanang sitwasyon diya sa imong kinabuhi nga saligan gud nimo mosalig jud ka diya sa Ginoo? Karong buntag mga higalano, I challenge you this morning mga igsoon to step out in faith. Amen? Sige, manindog ta. Dili lang ta mo stop because of time. Again, the key to victory is faith. Ang susi sa kadaugan, pagtuo. Kung huyang ang imong pagtuo, liguna ang imong pagtuo balik. Unsay kinahanglan buhaton nimo para mulig-on na siya balik. Gihatag na nako sa inyo kaganina. Let us pray. Father in heaven, thank you Lord God sa imuhang mensahe. Thank you Lord sa lesson about living by faith. Thank you Lord God sa mga pagdasig o sa mga challenge nga gihatag sa amo. In order that our faith mutubo siya ug malig-on siya. Tabangi ang imong makatawhan diri Ginoo nga magkinabuhi sila ug maglakaw sila sa pagtuo ug dili sa ilahang mga makita. Salamat Lord sa imong pulong ug panalangini amahan ang amuang pagpadayon. Nagahangyo kami kanimo Lord nga panalangini ang among panimbahon ug panalangini ang ikaduhang nga mensahe. Kining tanan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat and mag-break ta ninyo kadali. Church members, take time to shake hands sa ato ang mga bisita. Ang volume lang. Bukas. Okay lang. Kaya mo, di pa na
God bless.